Diyan ako nabilib sa tapang ni PRRD, no? Kasi alam nyo, matagal nang pinang-hostage ito ni Trillanes. At alam naman natin, no? Kanina nga sa Banateros, sinabi ni Doc Lorraine na itong mga NPA, pinangalanan niya po yung NPA. So kung di nyo pa po napapanood yun, panuorin nyo. Pinangalan niya itong mga NPA na congressman, congressman. Yan, sila Raul, tapos may mga congresswoman, itong sila convicted child abuser, Castro, at marami pang iba, no? At kasabot ito si Trillanes. Matagal niya nang pinang-hostage, kaya ito pong kamara, itong mga congress, mga congressman, specifically itong mga bata ni Tambaluslos na Quadcom, ay matagal nang pinang-hostage eh. Tinatakot, parang binubuli si PRRD. O, ayan na ICC. O, ito na ICC. Ito na ICC. Akala nyo natatakot si PRRD? Bukas na papuntahin nyo ICC. Diba? Nung dati, iniimbita-imbita si PRRD. Diba? Binubuli. Punta ka rito, punta ka rito, punta ka rito. Sa ano, imbestigahan ka namin dito sa Quadcom. Nung pumunta, umurong sila. Saka lang nila tinuloy nung nagalit yung taong bayan. Ang daming pumalag. Kayo po, mga nasa social media, pumalag. So ganito po ang nangyayari. Ginagawa nilang pangpain ito. Pananakot sa Duterte. Ang akala naman nila, ito purpose dyan, one of the purposes nila. Marami po yan. Gaya nung ginawa niya na that time, instead na magpe-president siya, nag-vice president na lang siya for BBM. Here we go again. Alam naman natin kaya nila kinokontrol eh. Pero nga, hindi natatakot dito si PRRD sa ICC. Kaya nga sabi niya, ito'y napanood ko mismo nung live, sinabi niya yan, papuntahin niyo yung ICC bukas. Pero ito problema. Meron tayong problema kay Marcos kasi walang isang salita. Dahil kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na mismo nang galing yan, hindi napipigilan o pakikilaman ng pamahalaan ang investigasyon ng International Criminal Court sa Duterte Drug War ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. If yun ang gugustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Ayan, okay So, eto si Marcos. Marcos, sintonado ka ngayon. Kasi dati, ang sabi mo, hindi ka papayag na pumasok ang ICC. Ngayon, ang tono niya, sinungaling talaga to. Sinungaling tong mama na ito. Ang sabi niya ngayon, basta gusto ni Duterte, papapasukin niya. Iba na tono niya. Remember, kung masasaliksik nyo pa yung live ko before, nung binanggit niya ito na hindi niya papapasukin ng ICC, nung binanggit ni Boying hindi nila papapasukin ng ICC, hindi sila papayag pumasok ang ICC. Nasa live ko yun. Doon sa matagal nang nanonood sa akin, sinabi ko noon, hindi yan totoo. Fake news. Binubudol mo na naman kami, Marcos. Sinasama mo pa si Boying. Dalawa na kayong budol. Ngayon, fast forward to today. Tama ako, tamang-tama. Doon sa matagal nang nanonood sa akin. Tama ako o tamang-tama. Budol talaga tong tao na ito. Napakabudol mo, Marcos. Wala ka nang sinabing diretso na paninindigan mo. Hanggang ngayon, yung 20 pesos na bigas, wala pa rin. Nag-DA secretary ka, nagkaloko-loko lalo ang agrikultura natin. 1 milyong pabahay, asa na yung mga pabahay? Hanggang ngayon, wala. Pinagmalaki mo, flood control projects. Hanggang ngayon, may baha. Wala kang infrastructure. Meron bang natutupad sa pangako nitong si Marcos? Wala. Diba? Ngayon, papapasukin. Tapos, ipinapasa pa kay PRRD. Ipapaliwanag ko bakit may mali, bakit may sayad yung pag-iisip nito si Marcos. Hindi lang kami tutulong. Ngunit kung pumapayag siya na makipag-usap siya o magpaimbestiga siya sa ICC, nasa kanya yun. Wala nang kaming desisyon doon. Sabi diba? Ulitin natin, sabi, hindi kami tutulong. Na makipag-usap
PRRD, hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. Tinan mo kabastusan. Bastos to si Marcos. Sabi niya, pag pumasok ang ICC, hindi namin sila haharangan. Kasi yun ang gusto ni Duterte, ni PRRD. Pero hindi rin kami tutulong sa ICC. Mali ka ron, Marcos. Presidente ka eh. Kasi PRRD, pumayag or hindi pumayag, hindi mo dapat papapasukin ng ICC because that in itself is illegal. Walang jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas. We are a sovereign country. Mali yun. Pinapasok mo ICC. Halimbawa, pumayag si PRRD. Si Bato hindi. Si BP Sara hindi. Si PRRD lang ang pumasok, ang pumayag. Di nakapasok na ang ICC. Tapos paiimbestigahan mo si Sara din, si PRRD rin, si Bato rin, si Bongo rin. That is unfair. Bakit? Kasi pinayagan mo yung illegal eh. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Halimbawa may nagsusuntukan, may nagrarambol sa kalsada at ikaw pulis. Anong sasabihin mo? Gusto nyo mag-away? Di magpatayan kayo dyan. Sige. Ganun ba ang reaksyon, Marcos? O dapat inaawat mo yun? O dapat hinuhuli mo yung mga nagano nang hindi sila magkasakitan? Kaya gusto nila yun. Kaya ayaw nila yun. Yung nagrarambol sila is illegal in itself. Marcos, mahirap ang intindihin yun. Illegal ang pagpasok ng ICC dito. Wala silang jurisdiction, hindi tayo member ng ICC. Marcos, anong klaseng pambubudol na naman itong ginagawa mo sa bansang Pilipinas? Ipinangako mo na yan dati. Ngayon, binabawi mo naman. Pinangako mo na yan dati. Ngayon, iba na tono mo. Na paano ka, Marcos? Wala na ba kami talagang aasahan sa'yo? Kaya nga alam nyo, sa isang banda, naiinis ako. Naiinis ako dahil bakit itong Quadcom na to, pilit pinapupunta si PRRD. Pero alam mo, sa katunayan, ngayon, alam ko ganito rin nasa isip ninyo. Especially doon sa mga talagang legit Duterte supporters na matagal na. Believe kayo kay PRRD. Natutuwa kayo that you are proud. Alam mo, naramdaman ko. Ewan ko kung ito rin naramdaman nyo. Nakaramdam ako ulit nang meron tayong presidente. Bagamat hindi si PRRD yung presidente natin ngayon, parang nakaramdam tayo ng totoong leader. Yung nakaramdam tayo ulit ng may tunay tayo na presidente. Yung may paninindigan, yung hindi weak, hindi pa bago-bago ng isip, may pakialam sa taong bayan. Isipin mo ang tanda na ni PRRD and until now pinaglalaban niya yung drug war na yan. Huwag po nating kakalimutan. Mga kababayan ko, Quadcom, makinig kayong mabuti. Marcos, makinig kayong mabuti. Yang drug war na yan ay gusto po yan ng taong bayan. Because of that drug war, Marcos, nanalo ka. Alam mo kung bakit, kung hindi? Kung ayaw ng Pilipino sa drug war, hindi nila iboboto si Sara. At kaya ka lang nanalo, Marcos, it's because of Sara. Hindi ka nga nanalo kay Lenny. Di ba? Talo ka nga kay Lenny. Kung ayaw ng taong bayan ang drug war, lubog si Sara. Di ba? At kung lubog si Sara, mas lubog ka. Lalamunin ka ni Lenny. Dapat nagpapasalamat ka sa drug war. Bakit?
Dahil sa drug war, marami kang nabudol. Hindi kami. Hindi namin sinuportahan to. Alam namin ito eh. Nakinig kami kay PRRD. Pero marami tong nabudol. Bakit? Kasi gusto ng Pilipino yung drug war ni PRRD. Kaya nga nila binoto si BP Sara eh. Naintindihan nyo? Yung pagkaboto ni BP Sara na record 32 million, record na boto ever in the Philippines. Ibig sabihin, gustong-gusto ng Pilipino yung drug war. Kaya nadamay ka, Marcos. Kasi maraming bumolto kay BP Sara because of that drug war. Huwag na tayo mag-anuhan dito, magbulahan. Dapat nagpapasalamat ka dun sa drug war na yun. Anong klase ka ba naman? Ikaw ba talaga, Marcos, ay walang utang na loob? Traidor? Anong ginawa mo? Pinalibing yung tatay mo and yet ganyan ang ginagawa mo? Let's assume wala siyang kamay dito sa ICC at sa Quadcom, okay? For discussion purposes, pero mukhang imposible. Pero for discussion purposes, wala siyang kamay. Pero still, Marcos, presidente ka eh. Be strong. May magagawa ka kahit wala kang kamay. Pag alam mong mali, mali. Ba't hindi mo pagsabihan yung pinsan mo? Sabi ko sa'yo, sisirain ka niyang pinsan mo eh. Ang tigas ng ulo mo eh. Huwag mong kakalimutan yun. Dapat nagpapasalamat ka sa drug war. Nang dahil sa Duterte, nakabalik ang Marcos. Halimbawa, patay ang Duterte, hindi nabuhay ang Duterte. Until now, yung tatay mo hindi nakalibing sa libingan ng mga bayani. Until now, lubog ka kay Lenny. Lubog ka sa dilaw. And that's the truth, tanggapin mo yun. Buti nga may Duterte eh, nakabalik ka. Pero this time, hindi mo na mabubudol ang taong bayan. Pero wag ka naman sanang traidor. Tinulungan ka ni Pastor, anong ginawa mo? Hinayaan mo siyang lamunin nitong mga buhaya. Tinulungan ka ng SMNI. Anong ginawa mo sa SMNI? Kinakansilan nyo ang prangkisa. Anong klase kayo? Di ba? Tapos ngayon, gusto mong papasukin yung ICC. Itong masakit kay Marcos eh. Gusto niyang, yung papapasukin niya, hayaan niya pumasok ang ICC, pero hugas kamay siya. Mas ayaw ko yun. Ako, mas gusto ko sabihin ni Marcos, magpakalalaki ka. Papapasukin ko yung ICC kasi nagkakaproblema tayo dito sa mga Duterte dahil sa hustisya sa bansa. Or, hindi ko papapasukin yung ICC kasi wala silang jurisdiction. It's either you are hot or cold. Marcos, yung ginagawa mo maligamgam. Yung ginagawa mo, Marcos, hugas kamay. Nakagitna ka eh. Ayaw mo magmukhang may mali. Pero gusto mong ipahuli ang mga Duterte. Eh anong kabaklaan yan? I mean, I have nothing against sa mga bakla, pero parang apaka-weak mo naman. Can you decide? Gusto mo o hindi? Presidente ka eh. Hindi po pwedeng wala kang magagawa. Papapasukin mo o hindi mo papapasukin. Ano ka ba, under desaya? Ako'y nagtatanong lang ha. Imposibleng wala siyang magagawa eh. Para kasi Poncio Pilato, hugas kamay ka eh. Nasa gitna ka. Kayo nga dapat magpa-drug test kayo lahat eh. Pati Quadcom. Bakit ba galit na galit kayo sa drug war? Pambihira tong mga to. Ngunit kung pumapayag siya na makipag-usap siya o magpa-imbestiga siya sa ICC, eh nasa kanya yun. Wala nang kaming desisyon doon. Mali ka doon. Anong klase kang presidente? Wala kang desisyon. Tumago ka na naman. Sabi naman ng Justice Department,
Kahit kumalas sa Pilipinas sa ICC, nananatili naman tayong miyembro ng Interpol. Isa pa to. Isa pa tong Department of Justice ni si Boying yan, pakana ni Boying. Sabi nyo dati, may press con ka pa. Hindi nyo papapasukin ng ICC. O ngayon may Interpol na kayo sinasabi. Tingnan mo mga politiko nating walang isang salita. Kaya kapag idinaan ng ICC sa Interpol ang isang request, obligado tayong tugunan ito. Kahit kasi Pilipinas, humihiling sa Interpol na maglabas ng red notice laban sa isang Paano isipin mo DOJ? Wala kayong magawa. Pag pinapasok mo yung ICC, parang sinabi nyo wala tayong hustisya sa Pilipinas. DOJ kayo eh. Hindi nagmukha kayong inutil dyan. Department of Justice nga kayo eh. Departmento kayo ng hustisya. Tapos papasukin nyo ICC, sasabihin nyo wala kayong magagawa, ibig sabihin walang hustisya. Bakit may Department of Justice pa? Ang gulo naman kausap na itong mga DOJ talaga, oh. Alam mo, niloloko nyo taong bayan eh. Ako hindi naman abogado pero simple lang eh. Mahirap bang intindihin yung Department of Justice? Simple, may hustisya tayo. Kaya nga kayo nandiyan dyan. Otherwise, wala kayo dyan. Ito si Marcos talaga. Oh, nakaw. tao, tulad sa kaso ni Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves. Pero sabi ng Pangulo, ibang usapan pa rin ang mismong hakbang naman ng ICC. We have obligations to Interpol and we have to live up to those obligations. Yan. May obligation ka, sabi niya, may obligation siya sa Interpol. At they have to live up to their obligation. Marcos, excuse me. Let me remind you, ang una mong obligasyon sa Pilipino. Sa Pilipino. Si PRRD Pilipino. BP Sara Pilipina, Bongo Pilipino, Bato Pilipino. Ang una mong obligasyon, hindi lang sa apat na yon, kung hindi sa lahat, sa bawat isa namin, kaming mga Pilipino, na protektahan ang soberanya ng bansang Pilipinas. Wala silang jurisdiction dito. Bakit ilalagay mo ang investigasyon sa kamay ng mga dayuhan, ang investigasyon ng isang Pilipino sa kamay ng dayuhan na sa tingin ninyo ay dito naganap ang krimen, kung meron mang krimen, which I don't believe, but for discussion purposes, kahit patawagin yung krimen yan, dito nagawa yan, bakit nyo dadalahin sa mga dayuhan? Ang obligasyon mo sa Pilipino, sa bawat isa sa amin, na protektahan mo ang soberanya ng bansang Pilipinas. Don't ever forget that. Not to Interpol, but to Filipinos, Marcos.